Amen. Good evening po sa bawat isa. Yes, napakaganda po ng response natin. Talagang gising na gising po tayo. And we are so blessed dahil nandito naman po tayo sa tahanan po ng Panginoon para po sambahin po siya sa spirito at katotohanan. Ito po ay napakagandang opportunity po sa atin ito. No? Hindi po lahat binigyan po ng opportunity po na ganito po. And nais ko pong i-welcome yung mga kasama po natin online. And gayon din po sa mga kasama po natin dito sa atin pong church auditorium. Welcome po sa atin pong prayer meeting. At nawa po, mahanda po natin yung atin pong puso para po sa pagpuri po natin sa Panginoon. Sige po, simulan po natin. Tumayo po tayong lahat at atin pong bigkasin ang atin pong panawagan sa pagsamba at ang atin pong pahayag sa puso sa pagsamba. Sabay-sabay po nating basahin sa Romans chapter 12 verse 1. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, atin pong unawain ang atin pong mga sasabihin. Ready now, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Let us sing, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y sumandaling manalangin. Dear God, our gracious, loving Lord, we love you. Thank you for loving us. We praise you, dear Father, this evening. Thank you po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay makalapit po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, dakilang Ama, sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagpuri, Panginoon, sa inyong walang hanggang pangalan. Dakilang Ama, dalangin ko po yung kabuuan po ng aming pong programa. Nawa, dakilang Diyos, kayo po ang humawak po nito mula po sa amin pong pag-aawitan, sa mga tutugtog, sa orchestra, sa amin pong pianist, ngayon din po sa amin pong pag-awit po mula po sa aming pong puso. Nawa po, dakilang Diyos, maging mabangong samyo po ito, Panginoon, sa inyong harapan. Nawa, dakilang Diyos, madakila, Panginoon, ang inyong pangalan. Ngayon din po, Panginoon, sa higit sa lahat, sa pakikinig po namin, Panginoon, ang inyong salita. Nawa, dakilang Diyos, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang kami po ay matuto mula po, Panginoon, mula po sa inyong salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siyang madakila, Panginoon, at nawa, dakilang Ama, patawarin niyo po kayo, Panginoon, sa amin pong mga kakulangan po, Panginoon, sa inyo. Salamat, dakilang Diyos, kayo po ang siyang mapupurihan. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Salamat, Brother Jonel. Please remain standing. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pong Panginoon Diyos at naway bawat song that we're going to sing to the Lord, magsilbi pong encouragement sa bawat isa sa atin sa anumang pong mga suliranin, pagsubok na dumarating po sa ating pong mga buhay. Let's sing The Shelter in a Time of Storm. So sing with us. Sing this song joyfully to the Lord. Here we go. The Lord's our rock, in Him we hide.
a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. All together now. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. Come on, everyone, no fears allowed, no foes upright, a shelter in the time of storm. All the chorus now. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of... One last time, all together now. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Isa pa pong awit, awitin mo natin, Till the Storm Passes By. Tama po yung song na to. Talagang pagsubok darating lang, pero lagi pong nandiyan ang Panginoon Diyos para lumipas ang lahat ng yan. Tayo po'y ma-encourage as we sing this song. In the dark of the midnight have I all hid my face, while the storm was above me, and there's no hiding place. Be the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But know thou art with me, and tomorrow I'll rise when the storm never darken the sky. Come on, let's feel the message of the song. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Last stanza. When the long night ascended and the storms come no more, let me stand in thy presence on the bright peaceful shore, in the land where the tempest never comes. Lord, may I
this time, feel the chorus as we sing this song. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, just let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Amen. Blessing. Tayo pong lahat, marinig mo po. Amen. Wala na pong ibang mas safer or pinaka-safe na place kundi po sa kamay po ng ating Panginoon. Napakaganda pong mensahe ng awitin. At ngayon po, dadako po tayo sa atin pong prayer time. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi po yan, ang prayer time po, hindi lang po yan command ng Panginoon sa atin, kundi po ito isang pribilehyo na makalapit po tayo sa trono po ng biyaya po ng Panginoon. At bago po yan, banggitin ko po muna yung atin pong mga regular po na prayer request. Unang-una na po dyan yung good health and protection po para po sa atin pong mahal na bishop, gayon din po sa kanyang household, kay Ma'am Maris and kay Sister Sofia. And let's also pray sa kanya pong kalakasan, sa mga ministries niya po na kanyang ginagampanan. Alam naman po natin ang ministeryo po ng atin pong mahal na bishop, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi po pang buong mundo po. Kulang na lang po daigdig eh. Ganun po kasi pag po kasi yung bishop po natin. And let's also pray for the physical strength and healing for Dr. Merly Casahe, and healing and strength for Bishop Andaya. And let's also pray for the physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mommy Rosemary Hill. Gayun din po, pag-pray po natin ang atin pong resident pastor, si Pastor Norman Gatdula, sa kanya pong mga ministries na ginagampanan, lalo po natin siyang ipag-pray, lalo na po nalalapit po ang atin pong anniversary. Alam po natin na mas nagiging busy po ang atin pong resident pastor sa mga ganyan pong panahon. And let's also pray, kasabay po niyan yung preparation po sa kasal po nila ni Sister Jessica. So let's pray for wisdom po para po sa kanila. And let's also pray for the sa atin pong mga church leaders and atin pong mga workers, ang atin pong mga pastoral staff, mga deacons, ang mga leader po ng Ladies Fellowship, ng CYA. Let's pray for them po. Para po sa kanila pong leadership. Gayun din po, yung mga workers po natin, pag-pray po natin sila. And let's also pray para po sa nalalapit po nating 31st anniversary. Amen. Grabe, excited po ako dyan. Kayo po ba, excited po ba kayo? Amen. Patunay po kasi yan ng faithfulness po ng Panginoon sa atin. Kaya po, dapat po excited po tayo dyan. And let's also pray, ito din po, excited din po ako dito sa hinahanda po nating LWBC Kids Musical on November 30. Let's be excited for this one po. And suportahan po natin ito. Marami po tayong ways para masuportahan po yung ministry po na ito. Ano? And let us also pray for sa atin pong mga children centers. Every Saturday po, ginagampanan po natin yan. Mga Bible studies po natin, mga soul winning po natin. Nandyan po yan, para hindi ko na po para isa-isahin. Pero nandyan po yan, alam ko po, 10 po yan na centers. And pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng ganyang kalawak po na ministry. So let us support and let us also pray for it. And let's pray po para po sa mga local and international ministries po natin and churches, missions. Pag-pray po natin yan, ang Living Water Baptist Church Paris, under the leadership po ni Pastor Nelson Cadena. Let's pray for their growth. Gayun din po yung BMOBS Paris. Pag-pray po natin yan. Ayan po yung seminary po nila sa Paris. And let's pray for the churches in Italy, sa Milan po and Como. Let's pray for their leaders, kay Pastor Andy Mananon and Pastor Jennifer Malo. And let's also pray for Living Water Baptist Mission London, yung spiritual growth po nila and yung preparation po for their 9th mission anniversary sa November 2. Let's pray for Pastor Jabez and preachers. Alam ko pong miss na po natin si Pastor Jabez, pero meron po siyang kailangang gampanan po na gawain po sa London. Let's also pray for our mission po sa Ibaraki and Matsumoto, Japan. Provision po para sa kanilang worship place. Let us pray for their leaders, kay Pastor Robert Verba, kay Pastor Mark J. Loyola, and kay Preacher Sir. Let's pray for them. And let's also pray for our Living Water Baptist Mission Canada for their spiritual growth and possible new outreaches under po yan sa leadership po ni Pastor Eric Mariano. And para naman po sa atin pong mga local missions, patuloy po nating pag-pray ang
growth po ng Living Water Baptist Mission Luzon under the leadership of Pastor Henry Olivar. Let's also pray for the Living Water Baptist Mission Tondo under the leadership po ni Pastor Daniel Agasang. Pag-pray po natin yung provision po para po sa walling po na pinapagawa po nila and also the spiritual growth for their members. And let's also pray for Living Water Baptist Mission Parañaque provision for their worship place and 7th mission anniversary preparation in November 15. Pag-pray po natin si Pastor Jonathan Iglesia, pag-pray po natin maigi. Again, marami po nagse-celebrate ng anniversary. Ito po ay patunay na ang Diyos po natin tapat sa atin pong mga mission. And let's also pray for the Living Water Baptist Mission Valenzuela Spiritual Growth, and that is under the leadership po of Pastor Jason Pangilinan. And let's also pray for Living Water Baptist Mission Calaca, provision po for their renovation. Napakinggan po natin on Sunday yung mga na-renovate po and yung mga madadagdag pa. Patuloy po natin ipag-pray yung provision. Under po yan ang leadership po ni Pastor Darwin Bautista. And let's also pray for JBLCBC, yung growth po nila and success po ng ministries nila and their 14th church anniversary on December. Under po yan ng leadership po ng ating pong Pastor Mark J. Loyola. And let's also pray for our Bishop Manuel Oraya Baptist Bible Seminary, yung mga mag-aaral po dyan, kasama na po ako dyan, at yung mga iba ko pong kaibigan po dito sa church. And also, pag-pray po natin yung mga professors, pag-pray din po natin yung provisions para po sa atin pong mga professors, and pag-pray po natin yung kabuuan po ng atin pong seminary. And kung gusto niyo pong mag-enroll po dyan, pwede po kayong mag-enroll. Let's also pray for our brethren abroad. And let's also pray po para po sa construction po ng MIBC Monterrey's new building and facilities. Dahil po, no, natutuwa po ako pag nagbabasa po ako nung mga anniversary, no, talagang grabe po, overwhelming po ang pagpapala po ng Panginoon sa Living Water. And let's also pray po para po sa atin pong mga sick brethren. Tandaan po natin, ang Diyos po, nagpapagaling pa rin po. Okay? So, pag-pray po natin po, pag-pray po natin yung mga sick brethren po natin. So, una na po dyan, ang atin pong mga precious rubies, good health po nila. And sa kalahatan po ng senior citizen po ng Living Water Baptist Church, hindi na po sila pawata. Sa edad po nilang 50, nagkakasakit na po yung mga yan. So, pag-pray po natin sila. And let's also pray for the safe pregnancy of Bernadette Manalo. And healing for Glenda Shell, Eden Segundo, Teresita Domingo, and Marisa Tovillo from cancer. Pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin na meron pong cancer. Mahirap po yan, mahirap din po yung gastusan po dyan. So pag-pray po natin yung provision po para po sa kanilang mga check-up. Let's also pray for the healing of Deacon Chito, yung kanya pong trigeminal neuralgia. Let's also pray for healing for Cheryl Silverio from brain aneurysm. Let's also pray for healing and dialysis for Brother Walex and Felicito Baltazar. I believe ito po yung tatay po ni Brother Carlo. So pag-pray po natin and nawa po pag-pray din po natin na magtuloy-tuloy po yung Bible study po natin doon. Let's also pray po for the complete recovery po for Pastor Henry, Sister Kenji, Nanay Ligaya Duran, Sis Aida Amican, and Preacher Jojo's father. Alam ko po na may miss po na si Preacher Jojo, pero kailangan niya pong gampanan po yung kanya pong tungkulin para po sa kanyang ama. So let's also pray for his father po. Let's also pray for good health and good lab test for Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sis Maan's mother kay Nanay Anita po. Healing for Pastor Adan Panizales. Let's also pray po pala kay Ninang Maan po, kay Mami Maan na dumako na po ulit sa probinsya para po alagaan po yung kanya pong mami nung Sunday lang po yun. Pag-pray po natin si Mami Maan. So, let's also pray po for recovery and healing po kay Pastor Adan Panizales. Healing for Sining Ea Miguel. And may good news po tayo dyan. So, na binanggit po ni Teacher Sel po nung Sunday. Let's also pray po for healing po para po kay Sis Jana Orara, kay Brother Dennis, kay Baby Mochi, kay Sis Lynn, kay Deacon Owen, kay Preacher Roy for their cough, cold, and fever. Pag-pray po natin na uso po ang flu po ngayon. So, pag-pray po natin yung may mga sakit. Pag-pray din po natin si Sister Pinky sa kanya pong migraine. And let's pray po for healing po para po kay Miracle May Moratalia. Dengue din po ito. So pag-pray po natin. Healing and good results po for Ramiro Magtangob's lab tests. Healing po for baby Amira's chickenpox. So pag-pray po natin yan.
And let's also pray po para po sa mga businesses po ng ating church. Dumadami na po sila. Okay po. So mag-pray po natin. Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, especially po yung Team Diamond, RMS Transportation Services, Rosemars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Century Security Services. So pag-pray po natin na paluguin po ng Panginoon yung mga businesses po na pinagkaloob po sa atin pong mga kapatiran at magamit din po sa ministeryo po ng Panginoon. Let's also pray po sa mga regular po nating mga pinagpe-pray. Ito po yung PR application po for Sis Eliza Bolalin sa Australia po yan. Preparation po para po sa wedding po ng aking pong kaibigan na si Brother Harvey and si Sis May. Lapit na po yan sa January po yan, so pag-pray po natin yan. Wisdom for Joanna Claire Rambak and Jesseline Domingo's board exam in December. Promotion for Sister Pinky's work. So pag-pray po natin, work po para po kay Brother Kyle. Safe travel po for Pedro family going to Sagada. Tonight po yan, sila pupunta ng Sagada. So pag-pray po natin. Approval of PUP XCOM training for Ma'am Melds. Pag-pray po natin yan. Hindi ko po alam yan, pero pag-pray po natin yan. Basta po training po yan. Pag-pray po natin. And safety and good results for Deacon Owens exam. So pag-pray po natin yung mga mag-e-exam po. And this time po, i-open ko po yung atin pong floor para po sa mga gusto pong magbigay po ng kanilang pong mga prayer request. Nandyan po si Brother Kuting at ang atin pong napakapoging Pastor Rodel Tumolak para po asistahan po yung mga magbibigay po ng prayer request. Sige po. Any prayer request po? Sige po. Sige po. Kuya Toffer. Tatay's engagement at La Union this week. And tatay at Onesimo Camp. Ayun, pag-pray po natin yung mga ministries po, nagagampanan po ng atin pong Pastor Mark J. Loyola. Meron po silang bibistahin po. Alam ko po may ministry trip po sa La Union. And yung kanya pong commitment po sa Onesimo Camp. So pag-pray po natin yan. Sige po, meron pa po ba? Mamilita, sige po. Magandang gabi po mga Good evening din kapatid. po. Pakisama po sa prayers yung travel permit ni Noah sa DSWD kasi na-reject po yung first application. Tapos yung delivery po nung pinsan ko this first week po ng June. Ano pong pangalan po nung pinsan? Flery Tobillo po. Flery. Safe delivery po ito, no? Sige po, meron po ba? Ayun po, sige po, Brother Caljun, go. Sige po. Sino po? Pia, Ma'am Pia. Ma'am Pia, sige po. Please include in your prayers urgent for tomorrow's 41st anniversary ng Darcy F. Hindi ata na isama dun sa list. Pero tomorrow po ang kanilang gaganapin na 41st. Sana po ay mga for salvation din ng mga third level officials, mga na-invite po na mga first-timers dun sa anniversary. At maging successful din po. At the same time, 4th anniversary po ng LWBM Tondo. Same date din po, November 15. At nawa po ay maimbitahan yung specifically yung mga barangay officials po na same time din po yung evangelistic and anniversary celebration din po nung araw na yon. So November 15 din po. November 15. Thank okay. you. Sige po, At the same time din po, yung, kalooban ng Panginoon sa aking work. Thank you. Okay. So patuloy po natin pag-pray po yung work po ni Ma'am Pia po na ipagkaloob po ng Panginoon. Sige po, meron pa po ba? Sige po. Wala na po ba? Sa atin pong orchestra, meron po ba? Okay po. Sige po, Brother MJ. Hello po, magandang gabi po, church. And pasama po sa prayer po yung safety travel po namin ni Brother CJ po bukas po sa Matalingting sa planning po for leadership camp and ganun din po sa December din po. And next year po yung summer youth camp po sa
Puerto gaganapin po. Maraming salamat po. Wow, sana all. Okay. Sige po, pag-pray po natin yung leadership training. Medyo mahirap po yan, naranasan ko po yan. So, pag-pray po natin yung leadership training po nila Brother CJ and kay Brother MJ. So, pag-pray po natin yan. And yun po, tulad nga po na sinabi po ni Ma'am Pia, pag-pray po natin si Bishop, siya po yung mag-speak po sa 41st anniversary po ng DARCF. So, ayun po, let me encourage everyone po na kumuha po tayo ng partner para po sa atin pong prayer time. And i-close ko po in prayer maya-maya po. Sige po, partner po tayo. Partner po tayo sa atin pong prayer. Ipa-flash naman po yung atin pong mga prayer list. So, ipag-pray po natin. Thank you so much po. Tayo po ay patuloy na manalangin. Lord God, we praise you, we magnify your name. Salamat po, Panginoon, sa katapatan niyo po sa amin. Salamat po, Dakilang Ama, sa gabing ito na kami po ay makakalapit po muli, Panginoon, sa inyo. Una po sa lahat, Panginoon, nilalapit po namin ang aming pong mahal na Bishop. Kayo po, Panginoon, patuloy na humawak po, Panginoon, sa kanya, bigyan ng kalakasan, bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng ministeryo na kanyang ginagampanan, sampu ng kanyang buong pamilya. Dakilang Ama, kayo po, Panginoon, patuloy magpala, magbigay ng sapat na blessing, Panginoon, sapat na biyaya para po magampanan niya, Panginoon, ang lahat po ng kanya pong tungkulin sa kanya pong pag-ministeryo, Panginoon. I also pray, Panginoon, sa kanya pong mga international ministries. I pray, dear Father, na patuloy niyo po siyang pag-ingatan sa kanya pong mga pag-travel. Kayo po, Panginoon, patuloy na mag-ingat po sa kanya. I also pray po, Panginoon, para po sa amin pong resident pastor, kay Pastor Norman, sa kanya pong mga ginagampanan po na ministeryo, nawa Dakilang Ama, bigyan niyo po siya ng wisdom sa lahat po, Panginoon, ng decision making na kanya pong gagawin. Gayon din po, Panginoon, sa
kanya pong kalusugan, kayo po ang humawak po dito. And I also pray, Panginoon, for provision, Panginoon, sa mga pangailangan niya po sa araw-araw. Kayo po, dakilang Ama, ang patuloy na magbigay po nito. I also pray, Panginoon, sa kanya pong preparation for his wedding. Nila po ni Sister Jessica, I pray, dear Father, na kayo po, Panginoon, ang mag-provide po, Panginoon, na kanila pong pangailangan. And also wisdom, Panginoon, sa mga decision po, Panginoon, na kailangan po nilang gawin. I also pray, dear Father, for all our church leaders, sa amin pong mga pastoral staff, sa amin pong mga deacons, sa amin pong mga preachers, sa amin din pong mga workers, gayon din po sa amin pong mga ministry leaders. I pray, dear Father, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, magandang kalusugan, and provision, Panginoon, para po, Panginoon, sa kanila. I also pray, Panginoon, para po sa nalalapit po na 31st anniversary po ng amin pong simbahan, nakilang madalangin ko po, Panginoon, sa pamagitan po nito, maibalik po namin lahat po ng papuri po, Panginoon, due to your name, Panginoon. Salamat, dakilang Ama, at umabot po kami ng 31st anniversary. Kayo po, Panginoon, siyang mapupurihan po dito. I also pray po, Panginoon, para po sa nalalapit po na kids musical sa November 30. I pray, O God, that you give us wisdom. Gayon din po, Panginoon, blessing, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga lalahok po dito, sa mga magtuturo, gayon din po sa mga gaganap. I pray, dear Father, Panginoon, na bigyan niyo po ng wisdom and also kalakasan, Panginoon, sa kanila pong pag-ministeryo. I also pray for our Saturday Children Ministries. Hindi ko man po maisa-isa, Panginoon. Alam niyo po ang puso po namin. Nawa dakilang Diyos, kayo po magpalugo po dito. Kayo po magpadala po ng maraming bata na attend po dito. Gayon din po, hindi lang po yung mga bata masyaran namin, kundi po, Panginoon, yung kanila pong mga magulang. Masyaran din po namin ang gospel po ninyo, Panginoon. I also pray, dear Father, for our local and international missions and ministries. I pray for all their leaders, Panginoon. Nawa dakilang Ama, bigyan niyo po ng kalakasan sa mga magsa-celebrate po ng anniversary. Kayo po, Panginoon, magbigay po ng wisdom and provision sa November 15 po, ang pag-celebrate po ng Tondo and Paranaque. I pray, dear Father, na kayo po, Panginoon, ang mag-provide po, Panginoon, for their anniversary, dear Father, and also wisdom, Panginoon, sa mga gagawin po, Panginoon, ng mga ministries po dito. I also pray, Panginoon, for our Baptist Seminary. I pray, dear Father, that you provide, Panginoon, the needs of our professors and the needs of our students. I pray, dear Father, sa admin po nito, I pray, dear Father, na bigyan niyo po ng wisdom. I also pray, Panginoon, para po sa construction po ng MIBC Monterrey, sa bago po nilang building. I pray, dear Father, na kayo po magbigay po, Panginoon, ng mga pangailangan, Panginoon, at lakas po, Panginoon, para po sa mga gagawa po, Panginoon, dito. I also pray, Panginoon, for mga kapatiran po namin may sakit, specifically po, yung mga magbibigay, may kailangan po ng safe pregnancy and safe delivery. I pray, dear Father, for Sister Flary, Panginoon, pinsan po ni Mamilita, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang patuloy na maggabay po, mag-provide po ng pangailangan. Gayon din po, yung mga kapatiran po namin na may sakit, ubo man po ito, cancer man po ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, sakit man po ito ng ulo, ay alam ko, Panginoon, na kayo po ang magbibigay po, Panginoon, ng kagalingan po dito. Dahil kayo po ang Diyos po na nagpapagaling. I also pray, Panginoon, for mga businesses po ng amin pong simbahan. I pray, dear Lord, na kayo po ang provide po ng kanila pong pangangailangan. I also pray, Panginoon, na i-bless niyo po ito. Maging kagamit-gamit po, Panginoon, for provision po para po sa kanilang pangangailangan. And gayon din po, Panginoon, magamit din po para po sa ministry po ng amin pong simbahan. I also pray, Panginoon, sa approval po ng POP XCOM training po para po kay Teacher Mel's, and also sa lahat po magte-take po ng mga exams, training. I pray, dear Father, na kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay po, Panginoon, ng wisdom para po sa mga mag-exam, mag-training. I also pray, Panginoon, yung mga travels po and ministries po ni Pastor Marj, pag-ingatan niyo po sa La Union po and sa Onesimo. Kayo po, Panginoon, ang magbigay po, Panginoon, sa kanya ng wisdom and pag-iingat, Panginoon, sa kanya pong mga travel. I also pray, Panginoon, na kayo po ang mag-grant ng permit po para po kay Noah sa kanyang pong travel permit. I pray, dear Father, na may isaayos po, Panginoon, mga documents and maaprubahan po ito, Panginoon. I also pray, Panginoon, para po sa 41st anniversary po, Panginoon, ng DARCF. Bigyan niyo po ng wisdom ang amin pong mahal na bishop para po mag-share po, Panginoon, ang inyong salita po doon. I also pray, Panginoon, na yung mga high-ranking officers po ay makakilala po, Panginoon, sa inyo. And
kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-bless po, Panginoon, sa gawain ito. I also pray, Panginoon, para po sa work po ni Ma'am Pia. I pray, dear Father, na kayo po ang magbigay po sa kanya ng work na naayon po, Panginoon, sa inyo pong kalooban. I also pray, Panginoon, for the leadership camp and planning po nila Brother MJ and Brother CJ going to Matalinting. I pray, dear Father, that you give them safety, Panginoon, and you give them wisdom so that they could perform, Panginoon, yung mga kailangan niyo pong ipagawa po, Panginoon, sa kanila po doon sa kanila pong leadership training and planning. I also pray, Panginoon, for Teacher Cell, sa kanya pong sakit po ng ulo, pagalingin niyo po, Panginoon. I also pray for Pastor Del, sa kanya pong iniinda sa balikat. I always pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpagaling po sa kanya and bigyan po ng provision so that he could recover, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siyang mapurihan sa lahat po, Panginoon, ng ginagawa niyo po sa amin. Sa lahat po ng ito, Panginoon, kalooban niyo po ang siyang magawa at siyang maganap. Nawa dakilang Diyos, kayo po ang siyang mapurihan po, Panginoon, for the rest of our program this evening. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Napakasarap po manalangin po sa Panginoon dahil alam po natin na ang Diyos po ay sumasagot sa atin pong panalangin. Yes, no, or wait. Kung no, answered prayer pa din, di ba po? Kasi po may kalooban po ang Panginoon po para po sa atin. And this time po, maganda po, ibatiin po muna natin ang blessed birthday. Ang birthday celebrant po natin ngayon, si Sister Russell. Sige po, Sister Russell, tayo ka din sa ano ha? Awitan ka namin ng blessed birthday. Sige po, sabay-sabay po tayong mawit. Ready now? Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Ayan, maraming salamat po sa Pagbati Church. Magandang gabi po at unang-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon sa aking kaligtasan. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nandito pa rin ako. It's challenging maging first generation Christian pero nandito pa rin ako. Alam ko na nandiyan ang Panginoon, na ginagabayan ako. At maraming salamat sa church na narito. Alam niyo po, mas magpapamilya pa kayo kaysa sa mga nakikita kong kamag-anak sa labas. And totoo po, and it's such a encouragement sa akin. At maraming salamat po sa mga pastors, kay Bishop, kay PNG, kay Pino, sa patuloy na paggabay at pasensya sa akin. Maraming salamat po sa bawat isa at maraming salamat po sa Sanchez family. Thank you so much po. Thank you! Happy birthday to you. Okay, happy birthday po, Sister Russell. Tunay na blessing ka sa ating church and naway maging patuloy kang maging blessing sa bawat isa. And this time po, tumayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin ang ligaya ng buhay. Amen! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him first today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili na tayo nakatayo. And this time, patuloy po tayong umawit sa Panginoon Diyos. Sawitin po natin, I know who holds tomorrow. Amen. Let us continue to entrust our lives sa ating po Panginoon Diyos.
At patuloy na tayo pagpalain as we sing the song. Come on, sing with us. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies will turn to gray. I don't worry on the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden is getting lighter. Every cloud is silver line. There's the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Come on, everyone. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but his presence goes before me, and I'm covered with, come on everyone, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. And the people of God says, Amen. maaari na po tayong umupo at tayo po'y makakapakinig ng tanging bilang. Sing on. Sana po maging pagpapala ang kantang ito. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
song will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, the glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Oh, Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. To God be all the glory. Amen. Tunay po na napakasarap po makinig po sa awiting makalangit. Amen. Tunay po na napakasarap manalangin po sa Panginoon. Amen. Ngunit wala na pong hihigit kundi po sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Amen. Kaya po ihanda na po natin po ang ating pong mga Bibles, ang ating pong mga notebook para po sa pakikinig po ng salita po ng Diyos na ihahatid po sa atin na ating pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega. Okay, good evening po sa inyong lahat. So tayo po ngayon ay merong Believers Dinner. So ako'y nagpapasalamat sa Diyos na buti na lang nalaman namin bukas na palalipad namin. Ano po? So asang-asa po kami 31 pero nagulat po ako tomorrow early morning po pala ang aming flight. So please do pray for us. Kasama ko po si Kuya Kevin. At yun po yung ilang araw na pagmiministeryo, ano po? And biyaya ng Diyos ang kailangan po talaga para sa kalakasan. At nagpapasalamat ako sapagkat alam ko na meron ako mga prayer warriors. Amen? All right, this time, excited na ba kayo sa mensahe? Okay, so maganda to live, hindi po ba? Live, hindi po yung napapanood lang. So Galatians chapter 6 please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Galatians chapter 6. At sa mga kasama natin sa online, particularly sa mga nasa iba't ibang bansa, welcome po at kami nagagalak na sinasamahan niyo po kami sa mga gawain po natin dito po sa Living Water Baptist Church Santa Mesa. Okay, so Galatians chapter 6, verse number 9. Para sa unang pagbasa, I would like to request the congregation to please basahin natin ang napakapamilyar na talata, pero sa leading ng Panginoon, ito po ang inilagay niya sa aking puso upang i-encourage ang bawat isa po sa atin. The title of my message tonight, Work, Wait, and Win. Work, wait, and win. Galatians chapter 6, verse number 9. Handa na po ba kayo? Parang mahina yung amen nyo. Handa na po ba kayo? Okay, loud and clear, ready, begin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, muli po naming pinararangalan, pinapupurihan, niluluwalhati ang iyo pong kabanal-banalang pangalan. At ngayon pong sandaling ito, O Diyos, pakalinisin mo po ang aming mga puso at marapatin mo po na kami humarap sa iyo nang nakahanda para sa iyong pangungusap. I pray, O Father, that you will rebuke all the works of the devil. Nawa masentro kami sa mensahe mong nais naming mapakinggan. Ingatan mo po mga kapatiran po namin na marahil po still on their way para po sa aming pagtitipon ngayon. Ihatid mo po sila ng safe and sound. Ihatid mo po sila upang umabot sa mensahe mo. Sa mga kasama po namin sa online, may you bless them too, Heavenly Father. Thank you so much for the privilege of worshiping you. Thank you so much for this gathering, Lord. I pray that you will fill me with your Holy Spirit. May you help me, Lord.
May you guide me. Please give me wisdom and reach the heart of the people through your words. Lahat ng ito, Diyos, ay aming pong panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro po magandang para po mas ma-appreciate natin yung isang talatang binasa natin, allow me to read verses 7 to 10. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing. Kumbaga ang idea po is don't get tired. O kaya huwag tayong bumigay sa pagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And in verse number 10, ang encouragement po, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So what I would like to do ngayong gabing ito sa message natin, parang gusto ko pong ibigay sa inyo ang direct message mula po sa ating teksto. Because I believe sa panahon natin ngayon, kailangan po ito. Ito po ay napapanahong mensahe because using our observation, we cannot deny the fact na napakaraming mga Kristiyano po ang tila napagod na. Marami pong mga Kristiyano ang tila bumigay na. Mukhang nag-give up na po, mga kapatid. Or, posibleng sabihin natin na nagpapatuloy, pero yung zeal, wala na po. Yung sigasig, mga kapatid, parang bihira na pong makikita natin. Kung babalik tanawan po natin, lalo na sa panahon po ni Apostol Pablo, sa usapang paglilingkod sa Panginoon, I believe, sasang-ayon kayo sa akin kung kayo po'y medyo nakakaalala pa sa mga mensahe about the life and about the ministry of the Apostle Paul, how he suffered for Christ's sake. Ang ibig ko pong sabihin kung gaano po ipinakita na hindi po madali ang kanyang naging buhay pagmiministeryo. He experienced so many things as he served the Lord during his time. I can say na kung ang pag-uusapan pain, he experienced so many pains. Kung ang pag-uusapan po mga difficulties and even dangers, I believe na talakay po natin yan sa maraming pagkakataon, hindi biro ang kanyang mga naranasan. Ang reason po kung bakit binibigyan ko po ito ng diin sa inyo, yung ikaw po ay sabihan ng isang tao na dumaan sa napakaraming matitinding karanasan, at siya pa ang magsasabi sa iyo na huwag kang manghimagod, huwag kang bumitaw, huwag kang bumigay. Mga kapatid, for me, napakalakas ng impact niyan. Yung taong magsasabi sa iyong rejoice in the Lord always and again, I say rejoice, samantalang siya'y nasa bilangguan, para sa akin, ang lakas ng impact niyan. Yung isang taong nakakaranas ng matinding karamdaman, tapos sasabihin sa iyo, tuloy lang tayo. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Ang lakas po ng impact niyan. Sa isang tao na hindi biro ang naging sitwasyon sa kanyang buhay, pagmiministeryo, na kung saan mga kapatid, matitindi ang persecution na naranasan, malulupit ang pressure na dinaanan, at masasabi po nating terrible pain ang kanyang naranasan. Pero ganun ang takbo ng isip niya. Kaya sabi ko, siguro sa message natin, una, hindi para habaan po natin ito. Gusto kong maging straight to the point tayo sa message na ibibigay ng Panginoon sa atin. So gusto ko pong pansinin po natin na sa diwa po na ipinapahatid nung sinabi po ng verse number 9, para sa akin ang inilagay ng banal na spiritu, ang inilagay ng Diyos ay ang encouragement na magandang marinig ng bawat isa at malaman ng bawat isa na tayo bilang Kristiyano, we need to work, wait, and win. Kailangan lang natin magtrabaho. Kailangan natin maghintay at kailangan nating magtagumpay. Amen? Kailangan nating gumawa sapagkat ang buhay Kristiyano ay buhay paggawa.
Ang buhay Kristiyano'y buhay paglilingkod. Kailangan natin maghintay sapagkat may panahon ng Diyos, mga kapatid. At kailangan natin magtagumpay sapagkat may kalaban. So let us work, wait, and wait. So the first point that I would like to share is about the charge. The charge to work with perseverance. Ang makikita natin sa unang bahagi is the charge to work with perseverance. Pag sinabi nating perseverance, mga kapatid, ito po yung magpapatuloy at mananatiling gagawin ang kanyang ginagawa kahit na ano pa ang hirap, sakit na maranasan at madaanan nito. Amen? Mga kapatid, that is the idea of the word perseverance. When the Apostle Paul said, and let us not be weary, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo na ang pagkapagod, hindi may kakaila na nararanasan po yan. Opo, maghapon kami sa fellowship, umuwi po kami ng gabi, gigising ako ng alas 5 para magministeryo, naramdaman ko yung pagod, kaya nga medyo nag-announce ako, late po tayo bukas sa ating Believer's Breakfast. Kasi reality po yan. Eh yung umakyat ka nga lang dito sa third heaven eh. Diba? Lalo na kung ang idaran po natin eh, mga medyo kaidaran na po ni Nanay Perly at saka ni Nanay Perla. Yung mga pang 5,000 na po yata, hindi, 2 lang po pala. No? So ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, literally, yung umakyat ka lang nakakapagod. Mga kapatid, ang direksyon ng ating pong buhay bilang Kristiyano, tayo po ay umaakyat. Amen? Tayo po sa ating buhay ay umaakyat. At samantalang umaakyat tayo na meron po tayong goal, hindi po madali, marami pong distractions, marami pong difficulties, makaka-experience ka maging ng mga dangers along the way. But listen, the will of God for us is to continue on in spite of. Amen? In spite of the many things na po pwedeng nararanasan mo along the way. Along your Christian journey. So nung sinabi niyang, and let us not be weary in well-doing, specific ho, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi mga kapatid, nasa panahon po tayo o nasa katotohanan po tayo na may mga Kristiyano na nagbibigay ng justification para hindi gawin ko ano ang tama, para hindi gawin ko ano ang mabuti. Mga kapatid, pag Kristiyano tayo, created in Christ Jesus, unto good works tayo. Yun ang design ng Panginoon. Walang other option but to do good. Amen? So yun po, kaya ang unang binibigyan ko po ng pansin ay ang tagubilin, the charge to work with perseverance. Yun ang sinasabi ni Paul. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang idea ng huwag mapagod, kahit ano maranasan, tuloy pa rin sa paggawa ng mabuti. Tuloy pa rin sa paglilingkod. Tuloy pa rin sa pagsamba. Tuloy pa rin sa anumang ministeryo na ginagawa mo para sa Panginoon. Ang ministry ay hindi po para sa mga sitwasyong maayos lang ang lahat. Pagka po ang ministry, sinalalay po natin sa mga magagandang sitwasyon natin, mga kapatid, palagay ko po, tapos ng ministry. Eh sino ba sa atin talaga dito ang napakaganda lagi ng sitwasyon? Alam po natin that the devil is alive. Alam natin na may kaaway, mga kapatid. So ang ibig sabihin, kinakailangan po mag-work tayo with diligence. May kasigasigan. Mga kapatid, maaaring pe-persecute ka because in this world, hindi tayo welcome. Ang mundong ito, uusigin po tayo. Sa mundong ito, may tribulation tayo. Sa mundong ito, may mga tao po na hindi matutuwa sa atin sa ginagawa natin para sa Panginoon. At may mga pagkakataon na ang madaling makapagod, yung gumagawa ka, pero parang walang pumapansin sa'yo. Yung gumagawa ka, na pagkakamalian ka pa, na gumagawa ka, parang wala lang ang ginagawa mo. Mga kapatid, mga minamahal, yan ang damdamin na dapat nating maiwasan, na isipin mo na dahil pagod ka, pwede ka nang umayaw, pwede ka nang sumuko, pwede ka nang bumitaw. Ang kalooban ng Diyos, ano man ang maranasan mo, tuloy-tuloy lang, sapagkat ang Diyos ay hindi po natutulog at hindi po liko para baliwalain niya lahat ng ating ginagawa. Alam niya kung nagigipit ka.
Ha? Alam niya kapag ka nasasaktan ka. Alam niya kapag ka bigat na bigat ka. At yun nga po, ang gusto ko maintindihan nyo, yung nagsasalita, alam niya ang sinasabi niya. Sapagkat siya mismo, sa lahat ng naranasan niya, hindi siya nagbigay ng pagkakataon para sa pagtigil. Mga kapatid, the first point is about the charge to work with perseverance. We need to endure, mga kapatid. Kailangan nating harapin ang lahat sa paglilingkod. Akatuwa makakita ng mga Kristiyano na alam mo may pinagdadaanan pero nagpapatuloy. Yung talagang ang nararanasan, hirap, pero nagpapatuloy. Yung pong may dinaramdam, pero nagpapatuloy. May mabigat na sitwasyon, pero nagpapatuloy. Yun yung idea ng perseverance. Yung talagang hindi basta susuko, hindi basta aayaw, mga kapatid. So nung sinabi po niya, and let us not be weary in well-doing. For me, yan po yung exhortation. Yan po yung charge to work with perseverance. Ipinapaalam ni Apostol Pablo na ang pagmiministeryo ay hindi po sa panahon lang na magaan ang lahat. Ipino-point out po niya na ang paglilingkod ay kailangan nagpapatuloy ang paggawa para sa Panginoon. Diba? Kasi created in Christ Jesus unto good works tayo. Kailangan mag-abound tayo unto every good works. Yan po yung sinasabi ng Bible eh. Diba? So mga kapatid, ito po ang isang bagay na dapat maging encouragement sa ating lahat ngayon. Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, yan po ay hindi dapat na masasabi nating magpapahinto sa atin sapagkat ang usapang paggawa, ang usapang pagpapagal, ang usapang paglilingkod ay kailangan gawin ng may pagsusumigasig. Yes. Doon ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kala nyo ngayon nakatayo rito, areglado lang ang lahat eh. Akala po natin, di ba? Dahil natutunang i-compose ang sarili in spite of the many struggles and many attacks of the devil in the life of your pastor, sometimes we think na ang pastor natin parang ang ganda ng buhay niya, parang areglado lang ang lahat. Kasi nungalingan po yun. That is very impossible. You know why? Kasi kung ikaw nga, sa kalagayan mong miyembro ka, ayaw kang tigilan ng dyablo. Yung kayang mga leader pa ang titigilan ng dyablo. Kung ikaw nga nakakaranas ng mga kung ano-anong sakit at sakit sa buhay mo, yung leader pa kaya ang hindi trabawin ng dyablo? Sinasabi ko po sa inyo, natutunan ko lang po na sa lahat ng sitwasyon ng buhay, hindi ko na binigyan ng dahilan ng sarili ko upang ako ay tumigil, upang ako ay bumitaw, upang ako ay bumigay. Ayokong sayangin ang napakahabang panahon na naging pagsusuko ko ng buhay kung sa kahulihan lang, mga kapatid, susuko lang din ako. I want God to feel na talagang ang paglilingkod ko sa Kanya ay merong pagsusumigasig. Na hindi basta mapipigil. Maring mapabagsak ako, pero yung suko, hindi. Because I believe, ang pinakamatamang magagawa ng mga Kristiyano ay ang gamitin niya ang buhay niya para sa Diyos. Kasi ang linaw eh. Ang konteksto tungkol sa paghahasik eh. Yung gagawin mo para sa Panginoon. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Marami po, alam yan. Maraming Kristiyano, kinakanta pa yan. Maraming mga Kristiyano, kino-quote yan. Maraming mga Kristiyano, memorize yan. Pero bakit yung gagawin mo pala sa Diyos ang hindi maglalast? Pero ang dami mong mga pagkakataong iniiwanan mo ang gawain ng Diyos at pinipili mo yung mga maglalast. Kaya last mo na yan, ha? Naniniwala tayo na yung gagawin mo para sa Diyos, yun ang hindi mawawala ng kabuluhan. Pero yung mga hindi mawawala ng kabuluhan, yun yung minawalang kabuluhan mo. Di ba? Gaano kagaan ngayon sa napakaraming Kristiyano
ang i-give up ang service. Gaano karami ngayon, ang mga Kristiyano na napakagaang na hindi nagagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kala natin kasi ang mga bumigay lang, yung mga hindi na uma-attend. Mali! Yung hindi mo na ginagawa, yung dati mong ginagawa sa Diyos, yun po ay maliwanag. Na panglulupaypay, panghihimagot. Di ba? And that is very possible to happen. Na nasa church ka, pero wala na. Nagpapatuloy ka na lang. Pero sa totoo lang, hindi mo na ginagawa, sinukuan mo na ang mga dating ginagawa mo para sa Panginoon. Yung dating eagerness mo na kumakanta ka sa choir, yung dating eagerness mo na nakikipagsiksikan ka pa sa upuan sa mini orchestra at natitisod ka pa kapag hindi ka pinatugtog. Pero ngayon, ang gaang-gaang sa iyo na hindi mo na ginagawa. Ewan ko po kung tinatablan pa ang maraming mga Kristiyano. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung medyo bumitaw ka, kung medyo bumigay ka, ang mensaheng ito ang magpabalik sana sa iyo. Sa dapat ginagawa mong may kasigasigan at meron pong masasabi nating pagpupursige at meron pong tinatawag nating endurance, mga kapatid. And with diligence. Direkta na po yung mensahe natin. The charge to work with perseverance. Okay? Number 2, the challenge to wait with patience. The challenge to wait with patience. Yan ang pinakamahirap sa tao. Yung patience, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, para sa marami po, nakakainip madalas. Tagal-tagal ko na pinagpe-pray hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay sa akin. Ayoko na nga. Ang tagal-tagal ko nang nagse-serve, pero parang walang nangyayari. Ayoko na nga. Sabi, babalik ang Panginoon, pero ba't hanggang ngayon, wala pa. Naiinip na ako. Ang sabi po niya, and let us not be weary in well-doing, for in due season. What I want all of you to consider is that words. In due season. Nagsasuggest na may panahon ang Diyos. Ang pinag-uusapan natin sa buhay Kristiyano, hindi yung panahon mo, hindi kung kailan yung gusto mo. Ang pinag-uusapan natin sa usapang buhay Kristiyano, yung panahon ng Diyos para sa iyo. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat pagpalain. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat i-promote. Alam ng Diyos kung kailan dapat ilagay ka sa kung anumang gawaing ninanais mo. Huwag kang magmadali. Noon pa kasi sinasabi, babalik ang Panginoon. Umpisa pa lang ng aking pagkamiyembro dito. Naririnig ko na yan. Hanggang ngayon, magbabackslide na ako. Hindi pa nangyayari. Naiinip. O sige, pagbigyan ka. Kung babalik ba ang Panginoon ngayon, areglado ka ba? Ayos ka ba? Ano na ginawa mo sa Kanya? Kaya ang paalala ni Apostol Pablo, huwag ka mapagod. Dami mong ministry na binitawan eh. Tapos sasabihin mo, gusto mo bumalik na ang Panginoon? Bakit mo iniwan ang una mong pag-ibig? Bakit mo iniwan yung dati mong ginagawa sa Panginoon? Bakit bumabaw na ang pagtingin mo sa ministeryo? Bakit ang gaang-gaang na para sa iyo ng mga bagay na ukol sa Panginoon? Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Ang pinakamagandang hintay natin, yung due time. Ang ibig sabihin lang dyan, yung panahon ng Diyos. Ang tagal ko rin pong nakaranas at ang tagal ko rin pong nagtiis nung worker kami na kapag ka ang pinag-usapan, yung nakikita ko, parang wala namang mangyayari sa amin.
In fact, dumating pa nga kami doon sa panahon na nilalaso ng dyablo yung isip namin na inaalila lang kami. Na parang wala namang kaming mararating. Remember my message sa Believer's Breakfast? Di ba? Just for you to have an idea. Kung ako po ay hindi naghintay, kung ako po ay nainip, kung ako po'y bumitaw, kung ako po'y bumigay, actually po, ilang kami na mga workers? More than 20, pero masasabi natin 3 or 5 lang ang nagpatuloy at hindi pa natin alam kung ano po ang posibleng nasa kalooban sa aming pagpapatuloy. Alam nyo, hindi naman ang pinag-uusapan lang dito yung pagbabalik ng Panginoon eh. Ang pinag-uusapan sa buhay Kristiyano, may nakaprograma ang Diyos sa iyo. At ang bawat bagay na yan ay may panahong ukol ayon sa tinatawag nating disenyo niya. Alam niya kung kailan tayo magkakabuilding. Alam niya kung kailan tayo magkakaroon ng negosyo. Alam niya kung kailan tayo pagpapalain. Alam ng Diyos kung kailan kanya itataas. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At mapapansin nyo, ang tamis-tamis ng mga bagay kapag ka dumating ang panahon ng Panginoon. Ang tamis pitasin ng bunga na hininog, mga kapatid. Hindi maganda lasa ng hinog sa pilit. Lalo na kung hinog na kinupit, di ba? Yung hinog sa pilit. Yung hinog sa pilit, yung hindi pa hinog, pinilit mo. Yung isa naman, hinog, pero hindi naman sa iyo, kinupit mo. Hinog sa kupit ang tawag doon. Hinog na kinupit. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito kasi tiwala talaga sa Diyos. Eh. Di ba? Kung may tiwala ka sa magulang mo, pag sinabi ng magulang mo, bibili niya talaga yan. Kasi alam niya kailangan mo eh. Di ba? Maliban na lang, kung tapos na yung event, wala pa, hindi pa binibili ng magulang mo. Siguro po, may ibang pinaglalaanan. So ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, ang Diyos umiiral hindi sa panahon natin, kundi sa kanyang panahon. Hindi po pwedeng ang Diyos ang subject sa time natin. Ang ibig ko pong sabihin, hindi obligado ang Diyos sa panahong gusto mo. Gusto ko sana, Panginoon, pagka ganitong edad na ako, makapag-asawa na ako. Hindi po pwedeng ikaw ang magsasabi sa Panginoon at magtatakda sa Panginoon kung anong edad ka mag-aasawa. Ang Diyos ang maglilid sa iyo sa tamang panahon. Kung ang panahon ng Diyos sa iyo, 50 years bago ka mag-asawa, makiusap ka na lang, baka sakaling makinig siya. May mga natakot sa ganyan eh. Nagmadali. Di ba? Tuwing makikita mo, may pasasa mo ka eh. O kaya tuwing makikita mo, iyak ng iyak eh. O kaya tuwing makikita mo, puro himutok eh. Bakit? Nagmadali. Di ba? Samantalang kung hihintayin mo talaga ang April bago kayo magpakasal, pakaganda niyan. Kasi minsan, ang bata-bata mo pa, yan na kaagad ang tinatakbo ng isip mo. Di ba? Meron akong nakilala eh. Di ba? Ang edad niya, 40 mahigit na eh. Nung pinakilala sa akin, batang-bata talaga. Kasi sabi niya, ito po ang bata ko. Oh. Shota pala yun eh. Girlfriend pala yun. Mga kapatid, ang ibig sabihin, patunayan natin na naniniwala tayo that God will make everything, all things beautiful in His time. Opo mga kapatid. Kung nung time ko po, nagmadali ako, hindi ako nakarating sa kung ano yung pagdadala ng Panginoon sa akin. Diba? Halimbawa po, minsan kasi may mga ganong worker, porque nakapag-preach na at nakapag-handle na ng ano, dapat i-send out na ako ni pastor, dapat, diba? Mga kapatid, ang Diyos ang magde-determine. So sa unang puntos natin, binigyan pansin natin diligence, yung kasigasigan. Dito naman sa usapang panahon ng Diyos, determination. Okay? The challenge to wait with patience. Devotion, I mean. Diba? We need to be devoted. Maghintay tayo. Ang importante sa atin, hindi kung kailan darating. Ang importante sa atin, tiyak na may panahon ang Panginoon. Amen?
May panahon ng Panginoon. Di ba? Ilalagay ka ng Panginoon sa tamang panahon na magiging masaya para sa iyo. Kaya tingnan nyo po, ang kadalasang nasa sablay, ang kadalasang pumapalpak, ang kadalasang nasisira, ang kadalasan yung hindi po nagiging matagumpay. Alam nyo kung sino? Yung lagi nagmamadali. Di ba? Yung lagi po nagmamadali, mga kapatid. Kasi kapag iniisip natin, mabilis nga, pero hanggang kailan ka naman? Kaya minsan nakakatakot yung kasesave pa lang, gusto magpastor na kaagad eh. Ano ho? Sabi ko nga, the first time na ako in-approach ng pastor para mag-preach, hindi ko malaman kung anong talagang mararamdaman ko eh. Di ba? Balik ako ng balik sa CR, wala naman akong ginagawa, mga kapatid. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko na para bang, alam niyo po yun. Tapos, nung unang nagsalita, naku, pinuri ng lahat ng mga miyembro. Ay grabe, pastor na ang dating mo. Alam nyo, minsan kung magpapadala ka doon sa ganong comment ng mga talagang lalaki ka agad ang... Kaya sabi ko sa mga workers, pagka kayo nag-preach at nagbigay ng magandang comment, yung mga members, ang una mo munang isipin, ini-encourage ka lang muna nila. Diba? Huwag naman yung pagka, ang tindi mo. Diba? Daig mo pa si pastor pagka nag-preach ka. Naalala niyo yung crowd nila King Saul at saka ni David? Sigawan yung mga tao eh. Sabi si King Saul, pumapatay ng libo-libo. Pero si David, pumapatay ng laksa-laksa. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng insecurity yung senior pastor, mga kapatid. Di ba? Kasi kadalasan hindi nakakatulong. So kaya ako mismo, sinasabi ko po sa inyo yan. Pagka sinasabihan niya akong pogi, kala nyo ba naniniwala ako? Kasi yung salamin ang mas magsasabi sa inang totoo. Maliban na lang kung nagpasadya ka ng salamin, na pagka humaharap ka, si Aga Mulak ang lumalabas yan. Di ba ano pong sabi ko sa Precious Rubes? Ang issue talaga, hindi yung ganda lalaki. Ang issue talaga, yung puso mo sa kanya. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na kaya tayo naiinip kasi gusto natin, dahil naniniwala tayo, ang naging basis natin, yung sinasabi ng tao. Tatandaan nyo po ito, ang Diyos ang mas nakakaalam ng tamang panahon kung kailan ka dapat ilagay doon sa dapat paglagyan mo. Amen? Huwag ka mainip. Kasama rin po sa issue ng tiwala yan eh. Kasi may mga pagkakataon ng pakiramdam natin, parang kinalimutan tayo ng Diyos. Hindi na yata ako naalala ng Panginoon, nakapila ako eh. Ilan na yung nagpapakasal eh, nasa una ako ng pila eh. Hindi na maunahan sa pila yan. Ikinakasan ng Diyos yung para sa'yo. Mga kapatid, nasaan na si Pastor Jabez ngayon? Nasa London. O paano ngayon yung choir natin? Siyempre, mula sa kalagayan ngayon, yun naman yung panahon na may itatayo naman ng Panginoon. Tama? So, ang ibig ko pong sabihin, just do the work. Just be faithful in doing and in fulfilling the task. And then, in time, ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Nako, ayos na ayos. Makinig kayo ng Believer's Breakfast bukas. Tatalakayin ko po yung part 2 ng promotion. Yung experience and enjoy God's promotion. Ang bibigyan natin ng sentro bukas sa Believer's Breakfast, yung mga susi para tayo po ay i-promote ng Panginoon. Ang sabi po ng Apostol Pablo, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. At gusto ko yung sinabi niya, sapagkat sa tamang kapanahunan. Amen? For in due time, we shall reap if we faint not. Sabi ni Pablo, ano ba itong kalagayan ko? Sa kabi-kabila, ginigipit ako. 2 Corinthians 4. Beginning verse number 8. Diba? 2 Corinthians chapter 4, verse number 8. Pansinin niyo po ito.
Kung ikaw ba yan, hindi ka ba mapapagod? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba mag-iisip bumigay? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba susuko? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba titigil? Kung ikaw ba yan, di ba? Hindi ka ba talaga maapektuhan? We are troubled on every side. Don't just read that. Use your imagination. Paano mo ipipicture yan? We are troubled on every side. Nasaan po yung every side? Nasubok nyo na bang isipin? Hindi, dapat memory verse lang eh. Dapat isipin natin. We are troubled on every side. Saan yun? Saan yung every side? Alam nyo po ba na ang kasing kahulugang salita ng every, all? Tama po ba? Ginagamit po yan. Pag sinabing everybody, ano sa Tagalog ang everybody? Bawat katawan? Ano sa Tagalog ang everybody? Lahat. So mga kapatid, nung sinabi ni Paul, we are troubled on every side. O sino sa inyo nakakaalam ng trouble? Dumating ka na ba sa ganong kalagayan? Na ang dinadaanan mo, kabi-kabila? Na ang nararanasan mong bigat, kabi-kabila? Na yung mga atake sa buhay mo, kabi-kabila? Yung mga nakagugulo sa buhay mo, kabi-kabila? Paano? Pag ginamit natin yung imagination, nabubuhay ka para sa Panginoon, sa usapang pera, may problema ako. Sa usapang love life, may problema ako. Sa usapang pamilya, may problema ako. Sa usapang pisikal na karamdaman, ibig sabihin mga kapatid, ang gusto kong i-point out, kay Apostol Pablo po, ang pinupunto niya, yung tindi ng mga persecutor niya, talagang kahit saan siya pumunta, matindi laban. Pero ang sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Okay, ito po yung emphasis ko sa inyo. And try to imagine. Di ba? Always bearing about in the body. The dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Huwag kang magbasa lang. Bit mo. Tapos, nagtataka tayo kapag kami hirap. Nagtataka tayo kapag kami sakit. Tapos, gusto nating gamiting dahilan yan para ayoko na, para tumigil na. Natuklasan mo lang yung sakit mo. Parang ang solusyon sa sakit mo, mag-quit. Nakaranas ka ng hindi magandang trato o naging unfair ang tao sa'yo, parang ang pakiramdam mo, parang ang Diyos na ang naging unfair sa'yo. Kapatid, walang susuko. Ang pagsuko ay hindi solusyon sa iyong pinagdadaanan. A matter of time lang. Lilipas yan. Lahat ng nararanasan mo, lilipas yan. Kaya nga sa Bible, meron pong, and it came to pass. Diba? At nangyari. Ibig sabihin, hindi habang panahon nandyan ka. Sa panahon ng Diyos, malalagpasan mo lahat yan. So sa pangatlong puntos natin, it is good na makita nyo yung sinabi ng talata. Sabay-sabay, and let us not be weary in well-doing, the charge to work with perseverance. Diba? For in due season. Okay, the challenge to wait with patience. Why? May tamang panahon. Anong sabi po? We shall reap. IF. If. Kung. Ang ibig sabihin po, conditional yan eh. So kaya ang magandang makita nating pangatlo ay yung pong condition. The condition
to win the prize. Ito yung kondisyon para umani ka. Ito yung kondisyon para magtamo ka. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Para magtamo tayo, kailangan mag-persevere tayo. Para magtamo tayo, kailangan maging patient tayo. Mga kapatid, let us consider the condition to win the prize. Naalala ko noon yun sa Palusebo. Ang pinakamalungkot doon, hindi naman yung nasa ibaba pa lang, nalaglag na eh. Ang pinakamalungkot doon, yung nasa itaas na eh. Tapos, mas masakit pa yun, yung nasa itaas ka na, tapos siya ka pa dumausdos. Di ba? Alam niyo po ba yung Palusebo? Yan po yung mga modernong laro ngayon. Yung kawayan na merong plug sa itaas, na ang pinaka-competition, kailangan makuha mo yung plug. Yun ang magiging deklaradong winner pag nakuha mo yung plug. Eh yung iba itiniis yung napakaraming inakyat, nung huli na, ngawit na ako eh. Di ba? Sayang, kapiraso na lang eh. Yun ang pinakamalungkot, di ba? Yung almost. Yung almost, mga kapatid. So, napakaganda na tayo po ay magbigay ng pagpapahalaga sa given condition. Mahalaga po yung salitang if. Kahit pa sabihin mo nung first grading, second grading, third grading, na-maintain mo, ikaw ang top, ang taas ng grades mo. Kaso may fourth pa eh. Kung kailan fourth grading at saka ka nagtamad-tamad. Kung kailan fourth grading at saka ka hindi pumasok. Kung kailan fourth grading at saka pa hindi ka nagbabad sa pag-aaral. Ano ang silbi nung first, second, and third? Kung nung fourth, bulagta ka. Kaya ako minintain ko yan. Mula first hanggang fourth. Hindi na naiba. Mga Kristiyano, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kasama yan. Opo. Isa sa laging classic example natin dito, si Joseph eh. Ang ganda eh. Diba? Sinabi ng Panginoon kung ano talaga ang naghihintay na talagang blessing sa kanya. Sinabi ng Panginoon kung ano yung naghihintay na magandang future niya. Pero mga kapatid, along the way, parang kukontra eh. Yung mga nakikita, mga kapatid, parang salungat ah. Pagpapalain, tapos pinagkaisahan ako ng mga kapatid ko. Itataas ako ng Panginoon, pagpapalain ako, tapos ganito, nakasuhan pa ako ng rape. Napilanggo ako. Doon na siya. Hindi naman siya makakarating doon eh. Hindi siya makakarating doon sa kanyang kinapuntahan, sa naging narating niya, kung hindi siya dumaan sa mga kapatid niya na dahil pinagkasunduan siya, dahil pinagkaisaan siya, kailangan siyang ibenta. Biyahe patungo yun sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Dadaanan ang palasyo ni Potiphar. At sa lahat ng kabutihan po ni Joseph, nagpatuloy siya sa kanyang kabutihan. Pero ano nangyari? Kinasuhan, attempted rape. Yun pala ang biyahe patungo doon sa kulungan. At doon sa kulungan, may nagpaasa. Nakaranas na ba kayo nung pinaasa tapos pinitawan kayo sa ere? Di ba? Yung nakaprograma na yung isip mo. Areglado ka na. Tapos, pinangakuan ka pero hindi tinupad. Tapos sinisisi ka pa, pinangakuan na kita. Gusto mo, tuparin ko pa. Di ba? Yan po yung mga naging dialogue ng marami. Pero mga kapatid, lahat ng mga sitwasyon ni Joseph,
Yun yung katuparan na dahil hindi siya nainip, sige lang, sumunod lang siya kung ano ang direksyon ng Panginoon, kung ano pinayagan ng Panginoon. Sa tamang panahon, ano nangyari? Dumating ang panahon ng kagutom. Kakailanganin ng somebody na makaka-rescue. Doon, naalala na may Joseph na nag-i-interpret ng dream. And, yun na po, ang kaganapan ng sakdal na kalooban ng Panginoon. Maring nandiyan ka sa daanan na yan. Let us not be weary. Bakit? In due season. Anong mangyari? We shall reap. If we faint not. Diligence, devotion, and determination. Diba? The charge to work with perseverance. The challenge to wait with patience. Diba lagi natin naalala yung sinasabi, and let us run with patience. So, the challenge to wait with patience and the condition to win the prize. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Manghinayang tayo sa nilakbay na nating matagal. Manghinayang tayo na ang dami na nating naranasan. Manghinayang tayo na hindi na biro ang naging investment ng buhay natin para sa gawain ng Diyos. Tapos sa kahulihan ng lahat, backslider ka lang. Sa kahulihan ng lahat, susuko ka lang. Sa quitter ka. Di ba? Talunan ka. Mga kapatid, consider the condition to win the prize. Tumayo tayong lahat. Tutugtog po, mga kapatid. Wala na pong paligoy-ligoy. Straight to the point ang ating mga binigyang pansin sa mensaheng ito ng mga puntos natin. Diretso po. Yung kahit po yung mga puntos na yon, makakatayo ng malinaw na naiintindihan ng bawat isa sa atin. Meron pong charge to work with perseverance. Don't just work. Work with perseverance. Don't just wait. Wait with patience. And strive to win the prize. Ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi sasablayan, hindi sasalayan ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang malikot, huwag ka lang mainihip, huwag ka lang bumigay, huwag ka lang bumitaw, huwag ka lang sumuko, huwag ka lang umayaw. Ano man ang mangyari, tuloy lang. Ano man ang mangyari, laban lang. Ano man ang mangyari, takbo pa, tuloy pa. Abutin mo ang hangganan. May panahon ang Diyos. At yun ang pinakamainam. Kaya aani ka kung hindi tayo manghihimagot. Sige po. You pray. Nasaktan, aayaw, hindi nakuha yung gusto, magtatampo, aayaw, nahirapan, aayaw, nagkasakit, aayaw, hindi pinuri, aayaw, hindi pinalakpakan, aayaw. May panahon ng Diyos. At yun ang matamis na tagumpay. Panginoon, kailangan po naming lahat ng mensaheng ito. Kailangan po namin ng paalalang ito. Kailangan po namin ng katotohanan ito. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahon
Nagkakaroon kami ng ganong kaisipan. Pag-ayaw, pagtalikod. Mga pagkakataon na parang hindi man namin sinasadya, pero nag-i-imply na parang unfair ka. Nag-i-imply na ang tingin namin sa iyo, parang huli ka, Panginoon. Pero sa message na ito, naging malinaw po sa amin ang lahat. Opo, nasasaktan kami. Opo, may mga nakakasakit sa amin. Opo, may mga nangaapi sa amin. Opo, may mga umuusig sa amin. Opo, may mga taong unfair sa amin. Pero ang linaw po ng paalala na hindi ito dahilan para tumigil kami sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. At napakahalaga sa amin na pinaalalahanan mo, Panginoon, na huwag kaming mainip. Sapagkat napapatunayan din po namin sa buhay namin na sa panahon mo, O Diyos, may pag-ani. At ang hindi namin pangihimagod ay may lakip na pangako ng pag-ani. Panginoon, salamat po. Basbasan mo po ang bawat isa, maging ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa. Sa mga kasama namin sa online, Panginoon, umaasa po kami na sila'y napagpala at nakausap din po ng iyong banal na salita. Panginoon, igawad mo po ang iyong basbas sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, let us work, wait, and win. Sige po, tawagin natin yung tagapangasiwa. Thank you po, Bishop, sa napakagandang encouragement para po sa bawat isa na magagamit po natin ng bawat isa po. And this time, anyayahan ko pong bawat isang tumayo. Tayo po'y dadako sa ating pong pagkakaloob. But before that, allow me to read ang nakasulat po sa aklat po ng Proverbs chapter 11, verse 24. Sundan po ng inyong mga pandinigan, ng inyong mga mata. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for the message that we have heard, for the spiritual blessing, Lord, that we receive mula po sa inyong lingkod, sa aming pong mahal na Bishop. Thank you po sa kanyang buhay at tunay na patotoo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ding ito, Lord, na kami po idadako sa aming pong bahagi ng aming pong programa, ang pagkakaloob. Panalangin namin ng patuloy pong maggabay, patnubay sa bawat isa. And whatever amount, Lord, that we're going to gather, patuloy niyo po itong magamit, patuloy sa ikalalaganap at kalalago ng iyong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tayo po'y masyang nagkakaloob, samahan niyo po ako. Let's sing the song to the Lord. I cannot come before a righteous, holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope His plea. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Come on, sing with me. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Again, salamat po sa ating pong mahal na Bishop. Right before our closing prayer,
pwede po nating approach at ipadama yung ating pong pasasalamat at isama na rin natin sa panalangin yung kanila pong magiging travel going to Isabela with Brother Keben. At again, kita-kita po tayo on Sunday para po sa ating pong gawain. At patuloy natin isama sa panalangin yung ating pong nalalapit na anniversary rin. At saka yung November 13 na musical for the kids. So samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay tumuyo. Manalangin tayo sa ating pong pagtatapos. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa isa na namang pagkakataon na pinaglob niyo sa amin upang kami, Panginoon, ay makapagbalik ng pasasalamat at papuri sa inyo. And at the same time, Lord, upang kami inyong pagpalain sa spiritual blessing namin pong tinanggap. Thank you so much, Lord. Sa kabuuan po ng programa, salamat po sa aming pong mahal na bisya. Patuloy niyo nga po siyang pagpalain. Ang panalangin namin ng patuloy niyo pong paggabay. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng pag-iingat, at katagumpayan, Panginoon, sa kanya pong pagbiministeryo. Ingatan niyo po sila, Panginoon, tomorrow, sa kanya pong travel going to Isabela. Patuloy, Panginoon, papuri pa sa salamat sa inyo lamang, maging ang inyo pong mga anak na narito. Ingatan nyo kami sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga tahanan. At ibalik nyo kami, Panginoon, on Sundays. At kami po'y sama-samang muli magpupuri at magbabalik ng papuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat. Tapos na po yung ating pong gawain. To God be all the glory. God bless us all.